Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio mula August 18 to 24, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. O as long as tama naman yung sitwasyon nyo sa reading, ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. So, simula na tayo. Oh, yung ganda nito. Pero bakit yan? Kasi yung iba sa inyo, umaasa pa, oh. Siguro magkaayos pa. Pero sad to say, malabo. Success card din to eh. Alam ko success din to eh. Ay no, success, victory. Baliktad eh, di failure yan. Lalo na to. Ito yung black card natin, di ba? Ito nga bad luck. Oh. So, sa madaling salita, posible ba ang reconciliation? Para sa iba na umaasa pa na magkabalikan, malabo. Pero ngayong week lang naman. 7 days. Okay? August 18 to 24. So, sino kaya yung possible partner dito? Ng Scorpio na hindi posible ang reconciliation. Kasi ano to, no contact pa rin. Taurus, Scorpio. Kung kakilala, sabi natin sa kakilala nyo to tumama. Sagittarius, Pisces. Ay, dito pala to. Ba't kaya may 7 of Swords tayo dito? Nangyari. Ay, at least maganda yung last card natin. Kasi ito niloko. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Niloko sa pera siguro. Yun yung case dito. Niloko sa pera. Para bang na-persuade yung iba sa inyo, nauto eh. Parang gano'n, nauto. Kaya nawalan ng pera. O nabaon sa utang dahil nauto nga. Pero don't worry. Maayos pa ang lahat. Oh. Usually, unconditional love to eh. Para sa akin, so, maayos pa. Kung yun ang problem, pera. Dinugas sa pera, nabaon sa utang, dahil niloko, o basta pera. Kung yun ang, o ninakawan ng pera, kung yun ang problem, may maayos pa dito, don't worry. Baka magbayad ng utang. Yung umutang, o yung ninakaw ay balik. Kasi magnanakaw to. Basta maayos pa yan. Kung pera ang problem. Ha? So, sino yung possible partner dito ng Scorpio? Natatamaan ng reading na to. Aries, Gemini, kung kakilala naman. Sino yung tatamaan ng reading na to? Nakakilala nyo. Aquarius, kapwa nila Scorpio. Servant. Ano to? So, mag-ingat yung mga babae sa inyo na nanonood. Okay? Babaeng may work.
Yun lang yung pinag-iingat ko, babaeng may work. Okay? Mag-iingat sila sa lalaki. Di ko lang masabi kung ka-workmate niya to. Pero lalaki, mag-iingat sila sa lalaki. So, siguro, baka chismoso to. O, ewan ko. Mukhang may masamang motibo yung lalaki dito sa babaeng may trabaho. Aha, problema itong lalaking to. Alamin natin. Um, kung ano bang problema ng lalaking to dito sa babae. Ay, pero wait lang. Iniisipan ko pa. Eto na. Aminin natin. Anong problema nitong lalaking to? Anong problema, Queen of? Ah, nagagandahan tong lalaki sa babae. Eh, anong problema dun? So, ganun, nagagandahan. Sino kaya tong lalaking to? Para lang may idea tayo. Ka-workmate ba to? Sino to? Basta to, nagagandahan siya. Parang type niya to. Kaya lang mukhang masama intention niya. Sino to? Someone younger? Sabihin natin may nanliligaw sa iba sa inyo na may trabaho. Okay? Yung babaeng may trabaho yung sinasabi ko. Halimbawa, may manligaw sa kanila, whether katrabaho nila ito o kung sino man yan, basta lalaki. Tapos yung lalaki, mas bata sa kanya, iwasan niya yon. Okay? Yun yung clue. Younger man. Kasi mukha siyang may gusto sa babaeng to. So again, whether katrabaho niyo to o kung sino man yan. Pero alam niyo sa sarili niyo may nagkakagusto sa inyo. Tapos, babae kayo, di ba? Tapos, feminine energy. Tapos yung lalaki o masculine energy mas bata sa kanila. Iwasan nila yon. Dahil probably masama ang intention niya. Okay? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Iiwan lang kayo sa huli ng taong to. Hindi magwo-work yung relasyon dahil immature pa siya. Sabagay may mga case din naman na mas bata yung lalaki pero matured. Pero kasi pag nakita ko tong Page of Swords kasi to, so para bang conflict. Siya yung card ng challenge, conflict, problem, yung Swords. Tapos bata nga, yung bata nga tawag dito, may dala-dalang gulo, younger energy. So, kuha pa tayo na ibang detalye. O pwede rin naman sa anak nyo to. Halimbawa, may edad na yung iba sa inyo. Tapos may anak kayo. Tapos alam nyo sa sarili nyo, may nanliligaw sa kanya pero mas bagets sa kanya. O sa mo na bagets, mas bata dun sa anak nyo na babae. Balaan nyo siya. Lalo't mukhang masama yung motibo dito. Pero anak na babae lang, yung sinasabi ko. Wow, ito magandang combination. Consolation, cheerfulness. Para bang pagpapalain kayo. Consolation.
Kasi ito magsasaya kayo, di celebration na yan. So, sa madaling salita, makakatanggap siguro ng pera yung iba sa inyo. Consolation prize. O baka makatanggap ng reward, promotion, pay rise, increase salary. O magbunga ang kanyang pinaghirapan. Ito, magsi-celebrate kasi siya eh. So, yun lang ang naisip ko kung bakit magsasaya dito. Dahil mukhang may something na unexpected na masaya na maaaring mangyari para sa iba sa inyo. Ano pa ba? Cheerfulness. Consolation. Baka ano. Halimbawa, may sakit yung iba sa inyo. Tapos pinaghirapan naman nila mag-diet o sumunod sa rules and regulations na sinabi ng doktor nila. Gagaling yun. Pwede. Gagaling sa sakit. Pwede. Kasi celebration din yun, no? Ito yung effort niya. Na-rewardan kung nag-diet. Diba? Mahirap mag-diet. In short, may good news na paparating. Baka ano to, new job para sa iba sa inyo na nag-a-apply o sa kakilala nyo na nag-a-apply, baka matanggap. O pwede rin namang ano to, halimbawa, may kayo mismo, halimbawa lang, kayo to o kakilala nyo, nahirap magbuntis. Baka this week, mabuntis na siya. Kaya ayan, may celebration. Kasi syempre, nag-effort naman sila na makabuo. O ayan, magse-celebrate na sila. Kasi finally, buntis na. Pwede. O baka manganak na. Di ba mahirap magbuntis? So baka manganak na yung iba o yung kakilala nyo. O magiging successful ang something nga. Parang victory na kasi to eh. Mananalo sa competition, o gambling siguro, ewan ko. Basta parang ginambol niya yung luck niya siguro. O in-effortan naman niya siguro yung kanyang gusto na ito na. Mukhang victorious sila. Magse-celebrate. O unexpected money siguro to. Pwede rin. O nakabayad ng utang o magbebenta ng lupa, baka makabenta. Pension, darating na. Kung inayos. Ano pa ba? Insurance. Pera sa insurance. Wala na akong maisip. Basta sa madaling salita, magkakapera yung iba sa inyo. Anyways, punta tayo dito sa huling deck ko. Masyadong malaki kasi to. Kaya shuffle ko na't ni ready. Babasahin ko na lang. So, itong malaking deck ko ay magsisilbing advice. Sa week na to, you are not a burden. We are lucky to have you. Ano to? No beating yourself up anymore. It doesn't help and you don't deserve it. Ganda ng kulay, no? Ang ganda rin ng picture.
Drawing? Ito ang huli. Hey, you matter. Thanks for existing. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For